Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5. Pahayag ito ni Congressman Edgar Erese tungkol sa posibleng koalisyon ng Marcos at Liberal Camp sa 2028 presidential election. Title, Wala po kaming pag-uusap. Itinanggi ni House Senior Deputy Minority Leader Representative Egay Erese na mayroong pag-uusap sa pagitan ng Liberal Party at Administrasyong Marcos kaugnay sa posibleng koalisyon. Giit ng kongresista, ito nakakatawa, kung nabubuhay pa si dating Pangulong Noynoy Aquino ay hindi ito papayag na makipag-ugnayan sa administrasyon. Correct. Hindi lang, ito ang sabi ni Congressman Erese, hindi lang dahil doon sa naranasan natin noon sa kanyang ama, ex-President Marcos, kundi dito sa pinakamalaking nakawan na nangyari sa ating bansa. Wow, sarap pakinggan. Ito ang exact word niya. Sa palagay ko po ay pati yung mga namatay naming leader, Senator Benigno Aquino II, Noynoy President Aquino, President Cory, pati yung mga namatay naming leader, baka bumangon sa kanilang kinalalagyan kung kami ay makikipagkoalisyon sa Marcos administrasyon. Yan ang real talk. Paano na ngayon, Senator Risa? Sino ito? Sina Trillanes, sina Llamas. Ito ang real talk. Kasi sila nagsasabi na dapat makipagkoalisyon para mas malakas, para matalo natin si VP Sara. Nasaan ang prinsipyo ninyo? Nasaan ang values? Mabuti at meron tayong ganitong Liberal Party leader na may paninindigan. Okay, tignan natin ang reaksyon ng taong bayan. 2,100 ang nag-react, 1,200 ang nag-like. Ako, nag-like ako. Believe ako dito sa payag nito. 853 ang tumatawa, 43 ang nag-love. Okay, comments. Marco Salvador, paging Lenny, this is for your information. I don't know. Ako, saludo ako kay Mayor Lenny ngayon. Walang bahid ng korupsyon. Hindi siya santa. Kailang as far as governance is concerned, nung vice president siya, wala. Ngayong mayor siya, wala. Serbisyo lang. Kailang nakakapanghinala yung biglang pinuntahan ka ng presidente, bibigyan ka ng 500 million para sa Robredo Coliseum. There is something fishy na ang daming nagre-reklamo ngayon. Lindol sa Cebu, 200 million lang ang ibinigay na tulong sa mga biktima ng lindol. Yung biktima ng baha, whole Mindanao and Visayas, 321 million lang binigay na tulong. Coliseum, nakatayo para lang daw maging evacuation center, bibigyan ng 500 million. Well, in fairness kay Mayor Lenny, tinanggap naman niya. No choice siya, kundi, kasi kung hindi niya tanggapin, mapapasama naman siya. Na parang may political pa rin siya. Tinanggap niya, kaya lang, ang dyan is, ang motibo ng Marcos Jr. Administration na nagbigay ng ganyan kalaking halaga pag-modernize lang ng isang coliseum. There is something fishy. Nanliligaw. Gustong makipag-alyansa. Mabuti at nagsasalita na itong mga leaders na ito
na no way mabubuhay ang mga namatay na liberal. Ano ba? Jocelyn Sumayo, bakit hindi kung para sa ikabubuti ng bayan? Dodong Milisimo, pinatay pa nga ng ama ni Noynoy noong panahon ng kanyang ama. O, yun. Yung duda ng nagpapatay kay Noynoy, si Marcos Sr. Duda pa lang yan. Kaya lang, hindi pa napatunayan hanggang ngayon. Kaya nga, ako naniniwala ko as far as Aquino family is concerned, yung mga kapatid ni dating President Noynoy Aquino, mga anak ni President Cory, ayaw talaga, as in, ayaw. Ang mga may gusto man lang yan, itong mga galit na galit sa mga Duterte, natatakot na manalo si BP Sara, kagaya yan sina Risa Ontiveros, Trillanes, Llamas, sila yung nagplot ng idea na koalisyon para mas malakas. Yes, mas malakas nga kung magkoalisyon ang Marcos at Liberal, mas malakas. One-on-one lang. Kaya lang, nasaan na yung values ninyo? Para kayong mga langis sa tubig. Tapos ngayon, kain suka. Kaya ako natutuwa talaga itong ganitong statement ni Congressman Edgar Erese. Sino pa bang ayaw? Itong si Kiko Aquino D, yung apo ni President Cory, parang ayaw din niya. Hindi pwedeng makipag-alyansa kami sa mga Marcos, which is correct. So kung hindi sila makipag-alyansa, di mas maganda. It's a three-way fight na sa 2028. Liberal, may sariling kandidato, sabihin natin si Madam Leni. Marcos Jr. Administration, si John Vic, o sino pang iba dyan, Torre o whatever, and then BP Sara. Tatlo na. May mga iba pang susulpot, mga independent. Mahahati ang boto, di panalo ang ating BP Sara. Kaya humanda na kayo. There will always be a day of reckoning. Yung mga group effort yan, yung mga kawatan sa flood control, darating din ang araw, makakabawi ang taong bayan sa inyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Lang na taga Gero. So muna ni ang itsura sa iyang balay. Kita nato nga mag-atop na karon siyang kol kay mga busog tawi kaya ang atop po. Buta nang nag-ligit. Ali dito nata. Dagko na gid kay dito. Tanggalin. So O karon human na gyud sa pag-atop, so nailisan na gyud ang mga atop ni Uncle nga buslot na, so karon maayo na gyud nga tan-awon. Salamat sa Ginoo sa nag-sponsor po, nagatag sin nga sa katapusan atop lagi ko og magmasin. Oo. Dito ko ka palit og sin kay ang kita. Igo. Salamat ka. Kani mga tao atong kuan nag-sponsor.
So pila gid ka tuig ko lang imong balay nga buslot na bago pa ka nakapuloy ka top. Mga pulo na siguro ka tuig. Napulo ka tuig so bago pa ka nakapuloy ka top. Bago pagyod, karon pagyod. Oh, so salamat kayo Col. Dito kayo kay sino na gid ka karon na nga mga buston. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang. Salamat kayo.